Sista? Yes! Okay! Bakit? Tutulungan ka paano yumaman? Yes! So, ulit sa lang, dito yung palakpak sa ating Panginoon. Ayan. So, para dun sa mga lalo po namin first time, sana na-enjoy mo. Pinakamasakit pa yung nakatinan mo. Pero ang pinakamaganda, sana may nabuo sa'yo kahit bata ka. Nakikita mo na yung magiging future mo. Diba? Ang sarap ng pakiramdam. Sabi nga po, kahit may edad, hindi pa huli ang lahat. Tama. Ginigising ka ng Diyos, lumabag ka. Tama po? So, sabi nga po, yung pagkukunan leadership, masakit pero napakasarap naman pakinggan. Tama po ba? Yes! Pero naramdaman niyo po ba yung pagiging concern po ng mga upline natin? Na ibig sabihin, pag nandito ka sa grupo ng Triple P, kung makulit yung mga upline na nagdala sa'yo dito, magpahata ka para mabilis ka magkaroon ng result. Ganyan masarap. Tama ba? Ito ba yung pinakamalupit? Ano nga po? Tanggalin mo na yung sarili mong galing. Wala na nangyari dyan. Ilang taon ka na. Wala na nga nangyari. Sinusunod mo pa yung sarili mong galing. Tapos babalikan mo pa yung sarili mong galing. Utang na loob. Sayang yung buhay, sayang yung lakas mo. Hanggat malakas ka, itodo mo na, igipon mo na para sa pangarap ng panahon. Tama po? Kaya nga po, pinakamaganda dito, kung yung problema mo, hindi naman talaga yung problema eh. Tama po ba? Hindi yung problema, buhay ka eh. Ibig sabihin, nauna na talaga ng Diyos ang solusyon. Kaya nga, ang kailangan mo, tindihan mo na magkaroon ka ng kaalaman para ihataw mo pagdating sa labas, hindi ka namamaliit na karamihan. Okay po? At ang pinakamasarap, kung yung problema mo, ay pangano lang. Pambayad lang ng kuryente, bills, utang na loob, mas malaki dyan ng pera kay nawala sa akin. Oh, 200,000 sino meron? Nawalan ako at nanakawan ako. Kaya lang nakapokus ba ako doon? Hindi ako nakapokus. Ibig sabihin, bakit sa akin pinaramdam yun? Baka may dumating sa ilalim ko na manakawan din sila sa loob ng sasakyan. Sabi ko, ako pala talaga totoong mauuna sa lahat ng problema. Kaya kailangan ko maging matibay, kaya ngayon pa lang. Yung problema mo ay napakaliit pa nan. Gawa ba? Ano katapat? Hataw lang. Yun ang katapat doon. Sa lahat ng nawala, ang pinaka-importante, buhay po yung pamilya. Tama po ba? Wala nangyari sa anak ko, wala nangyari sa asawa ko, ang pinaka-importante, buhay po sila. Ang pera, trabahuin mo lang, kikitain mo ulit yan, ibabalik lang din ulit yan. Pero yung mga tao na tiwala sa akin, lalo na po yung nag-pay-in, priority ko po talaga yung pay-in. Pero salamat sa Diyos, naibalik ko po yung pay-in na nanakaw sa akin. Diba? Yun yung pinakamaganda. Bakit? Kung wala akong training, malamang, baka isa akong tao ngayon na umiiyak sa isang sulong. Nakakapanglapot pala yung pakiramdam na gano'n. Pero salamat sa Diyos dahil may training. Doon ko rin po naramdaman na hindi ako nakakain ng isang araw. Tumakbo kami kung saan kami tumakbo. Pumunta pa ako ng mall, bumili pa ako ng wallet. Pero hindi ako nakaramdam ng gutom. Kahit yung asawa ko hindi nakaramdam ng gutom. Buti pa yung anak ko. Pag may nakita po siya, kakain siya nakaramdam. Naawa naman kami. Ano ba? Kami nakakaramdam ko ano yung nangyari sa amin. Pero buti na lang. Talinuhan mo lang. Huwag kang magpadala sa anumang problema. Kaya ka nandyan. Ikaw talaga ang sundalo ng pamilya mo. Ano? Malis pa lang yung problema mo. Kaya huwag ka mag-focus sa problema. Malinaw? Yes! Huwag ka mag-focus sa problema mo. Mas ipangibabaw mo ang sinabi ng Diyos sa anumang bagay, hindi ka niya pagtutulungan. Kung mararamdaman mo yung salitang yon, ihiling mo lang sa Kanya. Kahit walang laman ng bulsa mo, kahit walang pera yung bag mo, basta lumabas ka ng bahay, ihiling mo sa Kanya yung problema mo. Siya yung gagawa sa lahat ng mga kanya. Tama ba? Kaya mula nung narinig ko yun sa bagsakan ni Upline June, pinanghawakan ko. Totoo yun, nadilig din ang kotse ko. Pero sabi ko, mula nung hindi ko binabago ang sarili ko, kaya nga sabi ang kailangan baguhin mo ang sarili mo. Kaya nga kailangan, kahit may grupo ka, pamumuno yung kailangan mong baguhin. Tama po ba? Kaya ito po mismo ang kailangan baguhin. Bakit hindi ka nakakabuo ng grupo? Sarili mo. Hindi mo kayang pamunuan ng sarili mo, kaya wala
darating ng mga tao para sa iyo. Malinaw? Nasunod ko ba? Kaya nga, ulitin ko. Yung iba parang natatawa na. Ulitin ko po ha. Ulitin ko. Nandito ka. Nakinig ka. Sana huwag mong gawin na pinakinggan mo dito, nilabas mo sa kanila. Sana hinapakinggan mo, pinarasis mo sa utak mo, naramdaman mo, dapat bukas yan yung ibubulan mo. Awa? At eto pa, huwag kang aasa sa nag-iisang katawan. Ano sabi ni Apren Jun kanina? Pakainin mo yung nag-iisang katawan mo. Kapag hindi ka natuto sa salita mo, may problema ka dito. Pag hindi mo na-control yan at hindi mo kayang pakainin ang katawan mo, may problema ka dito. Kaya nga lahat ng tinuturo sa atin masakit pero totoo. Pero kung yan ang pwede maging, ikaw ay isang taong responsable, wala kang problema. Isa ka sa nakabawas ng problema ng Panginoon. Alright? So, ang pinakamasarap, maraming salamat sa Diyos sa lahat po ng tao na napunta dito. Sana loobin next week. Okay? Next, bukas po ay OTing. Matututo ka ngayon kung paano po sa obligasyon. Kaya pala ikaw nahihirapan kasi may obligasyon ka pala. Na kaya yung iba pala, papetiks-petiks kasi wala silang obligasyon. Ngayon, turuan kitang magkaroon ng obligasyon. Pakinggan mo yung pakikinggan namin bukas. Kaya nga po dito, hindi pwede may kita ka lang. Hindi pwede maging komportable ka lang sa kita mo. Tuturuan ka dito kung paano ka maging responsabling tao. Kaya umatin ka bukas, alas 5 po ng hapon para po sa grupo po ng Alaminos ay sa training area. Tama po ba? And then, training area po doon po sa kanilang San Crispin. So lahat ng leaders, kung bakit ka nahihirapan, may kulang ka sa obligasyon. Bakit ka hindi humahataw? Wala kang obligasyon. Kaya yan yung problema mo. Pag wala kang obligasyon, papetis-petis ka, umaasa ka sa tao inaasahan mo. Utang na loob, sa kakakikilos kapag wala na yung inaasahan. Huwag mong hintayin. Malinaw? At ang pinakamasarap, sa next Sunday, tuturuan ka naman namin paano ka kumita. Ang pinaka-good news sa loob ng isang taon, malaki po ang pera. Kaya po yan ay survive to success. At ang good news, pag natutunan mo yan, walang imposible. Pag na-target mo yan, 3 months, pwede ka rin maglabas ng system. Ganyan kasingit, kaya lahat meron na po tayo. Kaya hindi ka kulang, kaya kailangan mo na lang makinig, sumunod, at mag-yes apply ka. Walang imposible. Yung nakuha namin na isang batang riles, para po sa karamihan, isa po akong batang riles, hindi naging hadlang ang pagiging mahirap. Magiging katangahan ko na lang talaga pag namatay pa akong mahirap. Kasi wala akong ginawang bago para sa pamilya ko. Okay po? At maraming salamat po sa Diyos. Tingnan po tayo sa pag-uwi. Okay po? And then sa 24. Tama po ba? 24. Sa Thursday. Tama po ba? Thursday, team building. Level up. Ang pinakamatinding level up. Na hindi po yung tinuturo sa training. Special training po namin yan. Pero, sabi nga po, ang bayad po dyan is 1.5 pero hindi mapupunta sa speaker yon. Mapupunta yon sa lahat ng expenses ninyo. And then, syempre, itong building na to, ito po yung isa sa pinagtutulungan dito, mapupunta yon. And then, ang pinakamaganda, 360 degree ng buhay mo o pananaw mo ang pwedeng mabago sa. Ganun kalapit yun. So, mga po, so first team building, lalo na pa especially sa mga leaders. Huwag kang mawawala na hindi ka magmamasteral. Nagbayad ka ng 1.5 noon, ang next na masteral. Libre na. Ngayon, ayaw mo pang i-master. Siguro kung may bayad, baka mag-master ka, magseryoso ka. Wala akong nakita na working student na nagpapaya sa pag-aaral. Kaya lang karamihan na nakikita ko po sa dealer o leaders ng First Vita Class nagiging papaya sa pag-aaral kasi libre natin nakukuha ang pag-aaral. Kaya utang na loob, kahit libre natin nakukuha ang pag-aaral, seryosohin mo naman kasi ang pinag-uusapan pagbabago ng buhay ng pamilya. Malinaw! Itapos po tayo sa Thursday, nagawan po natin communication. Kaya po sa mga leaders, huwag mawawala ang communication. Napaka-importante po ng communication. Kaya huwag kang mawawala
Kung ano yung pamumuno mo, kung ano ginagawa mo sa upline mo, yan din ang ibibigay sa iyo ng nasa ilalim mo. Ako makarma lang yun. Pag mabait ka, may mabait. Pero pag ikaw ay pasaway, may pasaway din. Malinaw, kung ayaw mo dumating yan sa'yo, maging mabait ka na. Okay mo ba? At syempre, alam ko kita yung kulay ng dila. Kulay ng candy. So ngayon, apply. Next Sunday, walang mawawala. Malinaw. Sana yung mga nakaupo pa rin dyan, ikaw pa rin yung next week. Okay po? At dun sa mga hindi pa uma-attend, umatin ka para mas maintindihan mo yung naunawaan po namin. At ang magtuturo po na ay isang grade 6. Siya po yung magtuturo kung paano mabago ang buhay. Yun po ay level up. Apply na atin ka na ng level up. O mag-master ka, huwag mawawala. Kaya sa mga leaders na umatin na ha, ulitin ko, mag-masteral ka. At syempre, huwag ka rin papayag na wala kang madadalang attendance. Okay po ba? Kasi gusto mo lumaki ang grupo mo, yung kakilala mo para maunawaan niya ang negosyo, dalhin mo sila sa pag-aaral para po maunawaan nila na hindi sayang ang buhay na binigay sa kanila natin. Alright? So, yun nga po. Maraming salamat sa Diyos. So, syempre, bago po tayo magsiuwian, closing prayer po tayo. Pero, picture taking ang una, then closing prayer. So, guys, lapit-lapit na kayo, pwesto na kayo.